papunta sa tinaguriang El Nido ng Nueva Ecija. May isang rota na madalas binibigay ni Google Maps sa mga motorista. Pagdating ng 14 kilometers, kung makikita nyo sa trip ko, ayan, ganito na yung kondisyon ng kalsada. Ang daan na to ang pinakamalapit dahil mula Barangay San Roque ng Gapan City hanggang makalabas ng Minalungaw ay nasa 25 kilometers lang ang layo. So naka 21 kilometers na ako dito mga par. And ayan, simentado na yung kalsada dito. May nakita ko dito spot. Kiyatin natin. Pero ano nga ba ang kondisyon ng kalsada dito? Ano ang meron sa ruta na to? Mount Arayat, Sierra Madre Mountain of Range. Sobrang solid. Bukod sa daan papuntang Minalungaw ay meron pang isang rota na papunta naman sa sinasabing pagtatayuan ng bagong bilangguan ng Pilipinas. Kaya tara, samahan nyo ko muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! Alright mga par, good morning. So andito na ako ngayon sa Barangay San Roque, Gapan City, Nueva Ecija. So dito magsisimula yung adventure ko. Itong ruta na to mga par, ito yung binibigay ni Google Maps papuntang Minalungaw dahil ito yung pinaka shortcut. Now for the record, daanan natin to para malaman natin kung ano ba yung kondisyon sa kalsada na to. Alright, so let's go. Itong ruta na to mga par, ang ganda ng field of view rito. Pagkapalabas ka, ayan, makikita nyo sa drone shot, ayan yung field of view nya. Yung bundok na nakikita natin, yan yung Mount Arayat ng Pampanga. Tapos pagkapapunta naman tayo ng Minalungaw, ayan yung makikita natin, yung palayan nila. Alright, so let's go. Samahan nyo ako. I-reset ko muna yung trip ko rito para malaman natin kung ilang kilometro ba mula dito sa Barangay San Roque palabas ng Minalungaw. Alright, so nakasiro na yung trip ko. Let's go. Kita nyo naman yung view mga paro. Woo! Sobrang solid. Green na green. Ang sarap pag-adventure pagka ganyan yung dinadaanan natin. Mula Barangay San Roque hanggang sa makarating ng Barangay Bungo ay nasa 5 kilometro. So dito mga par, nagpaparamdam na sa atin yung malubak-lubak na kalsada. Ayan o. Pero dito manageable pa. Tingnan natin sa pag malayo-layo na tayo. Ganda ng kalsada ngayon dito. Sinemento na pala dito sa part na to. Okay na okay mga par. Yun, makinis yung kalsada dito sa part na to. Naka 8.6 km na ako. So ayon kay Google Maps, pagdating sa kanto na yan, kakanan na. So 12 kilometers mula sa may Barangay San Roque papunta dito sa kanto na to. Ayan. Pagdating ng 12 kilometers, pinalik ko ako ni Google Maps sa kanto na to. Isang daan na ginawang detour para di na kailangan pang lumayo. And sementado pala ulit paglabas doon sa kanto na yun. Parang shortcut lang. Parang detour lang pala muna yun. Dito sementado. Maganda pa yung kalsada. Mukhang sinemento na talaga yung parte na to, para di na mahirapan yung mga daan dito sa road na to.
Alright mga par, pagdating ng 14 kilometers, kung makikita nyo sa trip ko, ayan, ganito na yung kondisyon ng kalsada. Rough road na, pero manageable naman. Hindi pa siya ganun ka lubak. Ayan, makikita nyo yung tricycle, oh, mabilis pa yung takbo. Pagdating dito, kakaliwa. Ayan, oh, ito Minalungaw. Pagdating dito sa parte na to, mapapansin natin na mayroong sasakyan na tumatahak sa rota na to. Isang palatandaan na pasabol ang rota na to sa mga sasakyan na dadaan. And lucky ako ngayon mga par, dahil hindi maulan. Kaya hindi madulas yung kalsada ngayon dito. Lahat par. Pag ganyan mga kasalubong mo, tatabi ka talaga eh. Dala po, tatabi ako. Minto siya. Dahil masikip yung part na pinaghintuan namin. Mahirapan din siya. Thank you po. Kahit rough road siya mga par, medyo kaya pa, kahit scooter gamit mo rito, kayang kaya pa. Ayan. Ayan, oh, manageable pa mga par. Lupa pero ayan, makinis naman. Mukhang inaayos yung kalsada dito. Mukhang sisimentuhin na to. Kaya naman yung kalsada dito mga par. Kahit scooter kaya na to. Grabe oh. Ibig sabihin mataas yung part na to, mababa yung bundok dyan. Kaya ayun oh. Woo! Solid view. Napakaangas. Daming baka dito ah. Daming baka mga par. Eh, anigir tayo man. So naka 21 kilometers na ako dito mga par. And ayan, sementado na yung kalsada dito. May nakita ko dito ano, spot. Akitin natin. Papakita ko lang sa inyo yung view dito mga par. Woo! Solid. And sabi nung pinagtanungan ko kanina, andyan na daw yung Minalungaw. Pakalapit na lang. Solid view. Grabe oh, 360 overlooking view mga par. Mount Arayat, Sierra Madre Mountain of Range. Sobrang solid.
mula sa San Roque papunta dito sa Minalungaw National Park, sobrang dali na lang dahil ganito na yung kondisyon ng kalsada. Sinisimulan na nilang simentuhin. And pagliko natin doon sa part na yon, Minalungaw na. So ilang kilometro lang, naka 21 kilometers na ako. Ilang kilometro lang, nandun na tayo sa Minalungaw National Park. Halos wala pa isang oras. Basahin natin yung signage dito kung mababasa pa. Ayan, to Minalungaw National Park. Ayan o. Medyo natatakpan na ng damo, pero nakalagay dito to Minalungaw National Park, Barangay Makabaklay, Gapan City, Nueva Ecija. So andun ako galing kanina, and may sumunod sa akin na mga grupo ng mga riders din. Nakita kasi nila ako doon. Sumunod din sila. So ayun sila, nag picture doon. Maganda yung view doon sa taas mga par. Solid. Let's go. Napakadali na lang ng kalsada dito papuntang Minalungaw. So ayan mga par, sinesemento nila ngayon yung kabilang part. Ayan, ongoing yung construction dito. Kaya pala wala na akong napapanood na nagtitrail dito. Sinemento na pala. Good job sa humawak nitong project na to. Wala nang kahirap-hirap pumunta ng Minalungaw National Park mga par. Mula sa Barangay San Roque hanggang Minalungaw National Park, napakadali na lang ng kalsada dahil sinisimulan na nilang sementuhin. Alright mga par, so andito na tayo sa Minalungaw National Park, General Tinio, Nueva Ecija. So ito po yung way papuntang Minalungaw National Park. Ayan po, sa baba na yan. Ayan yung papuntang Minalungaw National Park. Bali mag-entrance fee dyan ng 200 pesos. Pero po ang gagawin ko ngayon, lalabas ulit ako ng highway. Doon ako dadaan sa kabilang side. And for the record mga par, ayan, mula sa Barangay San Roque hanggang sa makalabas dito sa Minalungaw National Park, ayan, naka 25.1 kilometers lang ako. So napakabilis na ng biyahe mga par. So lalabas ulit ako ng highway mga par. Doon ako dadaan sa kabilang side. Titingnan natin kung wala pa rin bang entrance fee doon sa kabilang rota. Let's go. Mula Minalungaw hanggang sa makalabas sa highway ng Rio Chico, nasa 9 na kilometro ang layo. Alright, so mula sa Minalungaw palabas dito sa highway, nasa 9 kilometers mga par. Ayan o, 34.2 kilometers plus 9 kilometers. And yung landmark na tatandaan dito ay itong 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven yung landmark na tatandaan papasok ng Minalungaw National Park. 1 kilometro mula sa kanto na pinaglikuan ko. Ayan, kakanan tayo dito. Dito sa bungad pa lang ng kalsada, bako-bako na. Kaya ako dumaan dito sa rota na to. Gusto ko malaman ko na yung kondisyon ng kalsada dito. Dito sa rota na to, 6 na kilometro ang rapon na maladaanan. Dito may signboard na to Minalungaw National Park. So ibig sabihin kakanan ako dito. Dito yung daan papuntang Minalungaw. Ayun mga par. Tapos dito mga par sa bungad, bago bumaba, ayun, may signage na nakalagay, babala
matarik at mahabang lusungin. Mag-ingat, suriin ang preno. Maligayang paglalakbay. Ayan. So dapat dito sa part na to, mag-iingat na tayo. Ganda ng view dito. Kitang kita dito yung ilog. Taas eh. Matarik na mga par, pero kayang kaya naman, manageable naman. Ayan. So mga naninirahan pala dito mga par, mga katutubong dumagat. And dito madadaanan natin yung tulay na to. Napakalinis ng tubig mga paro. Yan yung ibon doon, tumatambay. So pagdating dito, kakanan tayo. Ayan, ito Minalungaw National Park. This way. Ayan, bababa ulit. Alright. So nandito na tayo mga par sa Minalungaw National Park, General Tinio, Nueva Ecija. Sobrang solid oh. Mga par, bukod dito sa Minalungaw National Park, may isa pa talaga akong pupuntahan. Bali yung kalsada dito sa taas ng Minalungaw. Gusto kong daanan yung ruta na yan para malaman ko kung saan ba talaga papunta yung kalsada na yan. So tara mga par, puntahan natin tong kalsada na to sa ibabaw ng Minalungaw National Park. I think ito na yung krus ng Minalungaw National Park. Ayan mga paro. Ayan yung Holy Cross ng Minalungaw National Park. So pwede na motorin yung Holy Cross ng Minalungaw National Park. So dati po walang daan dito. Pagka pupunta ka po ng Holy Cross ng Minalungaw National Park, bali magha-hiking ka po mula dun sa baba ng Minalungaw, paakyat dito. Ngayon yung mission ko mga par, gusto ko malaman tong kalsada na to kung saan ang punta nito. Tignan natin kung saan ang labas. Sobrang liblib na dito mga par. Puro nakikita ko may mga bakas ng gulong yung kalsada. Ibig sabihin may dumadaan dito. Sobrang tarik oh.
Alamin natin mga par kung saan ang dulo nito. Ang bahagi ng daan na to ng General Tinio ay sobrang liblib na. At may isang bahay wala akong nadaanan. At habang palayo ako ng palayo, sumusukal na ang daan. Sobrang kapal na ng mga damo at mga puno ng kahoy na nakayakap na sa daan. Ngayon mga par, malalaman natin kung saan ang dulo nitong kalsada na to. Ito yung kalsada sa ibabaw ng Minalunga National Park. Ni isang bahay mga par, wala pa akong nadaanan. Ganun kaliblib tong ruta na to. Mula Minalungaw hanggang dito kung saan naputol ang simentadong daan ay nasa 5 kilometro. Ang dulo pala nitong daan na to ay sa Sitio Camarin o sa Sitio Bulak na sakop ng Barangay Rio Chico, General Tinio, Nueva Ecija. Okay. Alright mga par, so narating ko na yung pinakadulo nitong kalsada na to. And ang dulo pala nito ay hanggang Sitio Camarin or Sitio Bulak na sakop ng Barangay Rio Chico, Nueva Ecija. So dyan po naninirahan yung mga kapatid nating katutubong dumagat mga par. Din isa sa mga dahilan mga par kaya ginawa tong ruta na to ay for property purposes. Din isa pa mga par, napag-alaman ko rin na dito sa area na to magtatayo dito ng kulungan na nasa 50 hectares. Ayan po yung isa sa mga dahilan kaya ginawa tong kalsada na to. And so pabalik na ako ng Malolos. And kung umabot ka sa part na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Peace out.